Sisimulan po sa mga tricycle driver ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda kasunod ng malakihang taas presyo sa langis. At kinumpirma naman ng Department of Transportation na sigurado na magkakaroon ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Saksi, si Marie Sumali. Matagal nang umaaray ang maraming motorista sa mataas na presyo ng petrolyo. E paano pa yung mga sa petrolyo nakasalalay ang kabuhayan? Sa pool hanggang sikmura dahil apektado ang kita. Sobrang taas eh. Hindi naman po namin kayang ihinto dahil wala naman po kami isusuporta sa aming mga pamilya, sa anak. Kumikita kami dati ng 800, ngayon malamang nasa 500 na lang. Extend mo yung biyahe mo para lang. para kumita ka kahit na kaunti. Day 2 na ng utay-utay na mega oil price hike. Kaya umaasa mga tsuper na mapagbigyan ang kanilang hiling na taas pasahe. As of kahapon, nag-average na kami sa 400 to 500 pesos na nawawalang kita kahapon lang ito. Ilang petisyon na nga ang nakabinbin sa LTFRB. Ayon sa Department of Transportation, sigurado nang magkakaroon ng fair hike. They submitted a recommendation. They said we have to recompute your numbers. We have to recrunch your numbers. Mukhang hindi tutok. Meron na tayong decision na magkakaroon ng fair hike. We just don't know how much. The final numbers. Is that safe to say? Yes, that's it. There is going to be a fair hike. As to the final numbers, yes. Pero ayaw pang sabihin ng DOTR kung kailan yan ipatutupad at kung magkano ang magiging taas pasahe. Batid daw ng gobyerno ang kalbaryo ng mga tsuper, kaya nasa Malacanang ngayong umaga ang Metro Manila mayors at mga kalihim ng DOTR at DSWD para sa agarang ayuda na 5,000 piso. Hindi na lang kasi sila public utility drivers, kung hindi maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At diyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Cash ang bigayan ng ayuda at unang mabibigyan ng mga tricycle driver na pangangasiwaan ng LGU. Sunod ang mga jeep. Makakakuha rin ang mga driver ng bus, taxi, TNVS at mga delivery rider. Sisimulan lang ang rollout sa Metro Manila pero lahat daw ng tsuper at operator sa buong bansa ay makakakuha. Ikinatuwa ng mga transport group ang anunsyong ito lalo na't uunahin ang mga tricycle driver. Pero apelan nila sa mga lokal na pamahalaan ayusin ang listahan. Sana lang sa 1,493 na munisipyo sa buong Pilipinas at saka sa 149 na cities, yung mga listahan po kasi wala pa, kaya medyo yun po isang problema na napakabagal. Ang ayudang yan, iba pa sa fuel subsidy na 5,000 pesos din mula naman sa LTFRB. Ibibigay yan kapag isang buwan ng $80 kada bariles ang presyuhan ng krudo sa world market. Kailangan may certification ng DSWD bago maipamahagi. Para makatulong naman sa mga provincial bus at sa mga delivery truck halimbawa, nakikipagtulungan din ang Transportation Department sa mga toll operator para sa diskwento sa toll. Kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Nakikipag-ugnayan din daw ang Transportation Department sa mga airline kaugnay ng epekto ng taas presyo sa krudo sa gitna ng sigalot sa Middle East. Alam din po namin na talaga maapektuhan sila dito and we're thankful that they're still holding on. Ganun pa man sa mga ibang, we have to do some mitigating measures also. Not for the airlines necessarily, but more so dun sa epekto sa mga pamasahe sa airfare na mga gustong bumiyahe. Pinag-aaralan na raw ng gobyerno kung posibleng i-adjust ang landing at take-off fees na ine-impose ng CAAP para makatulong maibsan ang airfare costs ng mga pasahero na babiyahe sa mga probinsya o abroad, lalo ngayong Holy Week surge. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.